Ngayong araw nga malungkot ako. Paano ka ba naman hindi lulungkot? Yung ginagamit kong cellphone na pang-vlog na basag. Nahulog ko to sa hagdan kagabi. Akala ko nga nung una tempered lang. Pero tinry ko siyang buksan kaso di na talaga siya nabubukas. Kaya kagabi tinry ko rin siyang i-overnight na i-charge. Pagising ko nga tinatry ko siyang buksan. Kaso walang lumalabas sa kagat ng Apple. Kaya pinuntahan ko na din si ate para ipakita sa kanya yung cellphone ko na nabasag. Kahit alam naman na talaga niya na nabasag talaga kagabi yan. Chot! Ang ginagamit ko palang pang-vlog ngayon yung kay ate. Hiniram ko yung cellphone niya. Kasi magpapatulong na lang ako sa kanya bumili ng bagong cellphone. Magkakommute lang din pala kami ni ate. Lalo na coding yung sasakyan. Pahatid na nga lang din pala kami kay papa sa sakayan ng bus. Kaya ako pa nga sana mag-upgrade ng bagong cellphone. Kaso nga lang yung cellphone ko na nasira. Kaya no choice din talaga ako kung hindi bumili ng bago. At alam nyo na din siguro kung saan ako lagi bumibili ng cellphone. Yun lang din kasi talaga yung trusted na binibilihan ko. Kaya kahit malayo pinupuntahan ko talaga. Pagkatapos pala namin makasakay ng bus, yung sunod nga namin sasakyan yung LRT. Wala nga masyadong tao ngayon. Kaya swerte namin ni ate sa buong biyahe nakaupo kami. Pero bago nga kami bumili ng cellphone, bumaba na muna kami sa Quiapo Church para makapagsimba. Kapag pala napapadpad kami ni ate sa Manila at meron pa namang oras, dumadalo kami sa Quiapo Church. Pagkatapos nga namin makapagsimba, isang sakay ulit sa bus para dun sa bilihan ng cellphone. Medyo malayo siya. Pero kung nandito ka na din sa Manila, isang sakay na lang. Pero bago nga kami bumili ng cellphone, yung mga bulati ko sa tiyan nagrereklamo na. Bago daw ako bumili ng cellphone, pakainin ko muna sila. Chot! Di rin kasi kami nakakain sa bahay. Kaya dito na din kami kumain. Binilisan na nga namin ni ate sa pagkain. Baka sa sobrang tagal namin, nagsara yung Green Hills. Na-memorize ko na nga dito sa Green Hills. At ito na nga yung tamang daan kung saan ako bumibili. Pagdating ko nga kay ate, sabi ko nasira yung cellphone ko. And explain ko nga yung nangyari. Pero yung maganda daw sa binili ko sa kanya, may warranty pa naman daw yun. Kaya pwede ko pang ipagawa sa Apple. Kaya sabi ko sa kanya, ipapagawa ko na lang. Pero may tinuturo nga siya dyan. May bagong dating nga daw ngayon yung iPhone 15 Pro Max. 1TB pa. Dumating nga daw to noong October 20. Saktong-sakto nga daw kasi nasira yung cellphone ko. Sabi ko naman sa kanya, saktong-sakto lang din yung budget ko. Yung budget ko ngayon dito, pambili lang ng iPhone 5. Budget ko ka naman din, pang ano lang, iPhone 5. Ang tayo pala nagtatanong kung original ba yung mga iPhone nila dito sa HD Gadgets. Trusted ko na nga tong shop na to. Kaya masasabi kong original lahat ng mga iPhone dito. Kapag brand new pala yung nabili mo dito, pwede mong isearch yung code nila sa likod. At makikita mo din na hindi pa talaga to nagagamit. At kapag nabukas mo na to, lalabas na din dyan kung kailan mo siya binili. At gaya nga nang nangyari sa cellphone ko, kapag di na siya na-open, within 1 year meron naman siyang warranty. Kahit sa Apple Store daw, pwede mo siyang ipagawa. Pero bilhin ko na daw tong iPhone 15 Pro Max niya. Lalo na alam daw niya na kailangan ko pa ng storage. Pinili ko na nga tong iPhone. At dito ko na rin mismo i-unbox yung cellphone. Kasi kung sa bahay ko pa to bubuksan, baka yung sa loob, it's a prank lang. Chot! Sobrang ganda na nga ng bago kong cellphone. Iba na din yung charger niya kumpara sa dati kong cellphone. Type-C na yung charger niya. Hanipis lang din niya. Magaan lang din. Yun nga lang mabigat siya sa bulsa. Kapag pala hindi hello yung lumabas dyan, malalaman mo na local talaga yung cellphone. Lalo na kapag charot yung lumabas. Marami din pala silang cellphone na binibenta dito. Meron din second hand. Kung gusto mo naman i-upgrade yung cellphone mo, pwede rin dito. Kasi dati nag-upgrade lang din ako ng cellphone. Tinatry ko na nga tong bago kong camera. Sobrang liwanag nga nito. Sa sobrang liwanag, makikita mo din na wala kayong pag-asa ng crush mo. Chot! Ang dami nga ang freebies na binigay ni ate. Parang yata yung buong paninda niya gusto niya nang ibigay sa akin. Charot! Pero pwede din. Chot ulit. Pero sobrang bait ni ate. Kaya sabi ko sa kanya kapag may kailangan ulit ako, babalik ako. Pero sana naman wag na ulit mahulog yung cellphone. Okay na ako mahulog sa'yo, basta wag lang yung cellphone. Chot! Pagkatapos nga mabigay yung iPhone 15, nagpaalam na din ako kay ate kaso bigla niya akong tinawag. Akala ko nga nung una may naiwan pa akong freebie. And pala nakalimutan ko, di pa ako nakakapagbayad. Pagpasensyahan nyo na ako kasi makakalimutin talaga ako. Ako nga daw yung first customer ni ate. Kaya hetong binayad ko. Sana maswerte daw yung araw niya. Kaya hanggang dito na lang mga guys. At eto pa nga may humabol. Kasama ko na din daw nga sila kasi kasama daw sila sa mga freebie. Charot! Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga, ayusin na namin yung kwarto ni Lola. Medyo magulo na din kasi yung kwarto niya, kaya nakikitulog na lang siya kay Tita Dang. At saka sobrang nakakainip din dito mga guys. Kaya ito na lang pagkakabalahan naming magkapatid. Wala din kasing internet dito, wala ding signal. Pero minsan meron din naman. Medyo malayo din yung piso wifi. Pumupunta lang ako doon kapag nag-upload na ako ng video. Kaya kapag na-upload na tong video na to, alam nyo na nasa piso wifi ako noon. Bumili pala kami ng pintura kahapon sa may kawayan. At kami na din maghahalo dito sa pintura. Yan pala pinili naming kulay ni Lola. Gusto daw niya yung ganyang kulay. Habang tinitimpla pa nga namin to, biglang nahulog lahat. Buti na lang pwede siyang kunin ulit. Uy!
Charot. Buti na lang kahit nalagay lahat, maganda naman yung kinalabasan. Heto pala yung kwarto ni Lola. Yan yung lilinisin natin. Ay, kami lang pala. Manonood ka lang. Una na nga namin tong tinanggal tong kama. Medyo malaki kasi yan. Ang cute nga ni Lola dyan. Kasi sinamahan pa niya kami magligpit dito. Kahit may lakad pa siya mamaya. Sabi ko nga kay Lola dyan, pagdating niya, maganda na yung kwarto niya. Parang ayaw na nga niya daw umalis. Nagumpisa na nga kami maglinis. At nagsili para na nga tong mga alikabok. Bahala na kayong magsapo dyan ha. Charot. Pakita ko lang sa inyo yung buong kwarto ni Lola. Bago namin pinturahan. Kumuha na rin pala ng karton yung ate ko. Para daw hindi magkalat-kalat mamaya yung pintura. At para hindi rin kami mahirapan maglinis. Nang matapos na nga kami maglinis dito, mag-uumpisa na kami magpintura. Hindi kami expert sa pagpipintura ha. Pero meron naman kaming experience. Kami din kasi magkakapatid yung nagpintura sa bahay. Kaya kung nakita niyo yung bahay namin sa mga ginagawa kong vlog, kami lang nagpintura doon. Ang dami pala nagtatanong bakit sobrang close kami ng ate ko. Bata pa lang kasi ako, siya na nag-aalaga sa akin. Lalo na kapag wala si mama. Naalala ko pa nga yung first heartbreak ko nung high school. Galit na galit siya dun sa babaeng kaklase ko kasi niloko niya ako. Kasi daw ang pangit ko, hindi ako marunong mag-ayos. Kaya bago ako pumasok ng school noon, inaayusan ako ng ate ko. Ang dami na nga nakapansin sa akin noon sa school. Tapos nagikipagbalikan pa yung nanloko sa akin. Sabi ko naman sa kanya, hindi na pwede kasi gold na ako. Charot! Pero hindi ko na siya binalikan noon. Sabi ko, magpo-focus muna ako sa pag-aaral. Tapos kinabukasan, may jowa na ako noon. Uy! Hindi charot. Madami pala ako naging puppy love nung high school. Pero ngayon, seryoso na ako sa'yo. Uy! Charot! Ang dami ko naman kinikwento sa inyo. Nag-story time na ako. Eto na, itutuloy ko na ulit tong pagpipintura. Sobrang nag-enjoy din pala ako kapag nagpipintura ako. Kaya kapag kailangan nyo na magpipintura sa bahay nyo, kunin nyo na ako. Libre lang to. Basta pakainin nyo lang ako ng merienda. Ayos na ako doon. Isama nyo na din yung helper ko na si ate. Para may taga-video na din ako. Uy! Charot! Ang dami kong charot for today's video ah. Si Lola na lang din pala mag-isa dito sa kwarto. Wala na din kasi si Lolo. Medyo nalungkot pa nga kami ni ate nung pumunta kami dito. Kasi naman nung pumunta kami dito, buhay pa si Lolo. Hindi na nga lang namin siya naabutan. Sabi pa nga niya sa akin dati, parehas daw kaming gwapo nung kabataan niya. Kaya sa kanya daw ako nagmana. Iniisip ko nga dyan kung paano ko mapipinturahan tong sa taas. Buti na lang meron silang parang hagdanan dito. Sabi ko nga kay Jan, hawakan niyo yung hagdan. Kasi baka mahulog ako sa'yo. Uy, charot! Pagkatapos na nga namin mga first coating to, dinalan na kami ng pansit kanto ni Tita Dang dito. Kain na daw muna kami para daw mas maganda yung resulta na magagawa namin. Binilisan na nga namin sa pagkain kasi malapit nang dumating si Lola. Nagbaile din kasi si na Lola kasama niya yung mga amiga niya. Charot! May pinuntahan lang sila ni Tita. Lagi ko kasi naririnig yung baile dito. Yung baile pala dito sa Ayawan. Fiesta din kasi sa kabilang bayan. Kaya inaaya din nila kami dito na magbaile mamayang gabi. Kaso stricto si Lola, ayaw niya kaming payagan na magbaile sa gabi. Tinawag pala ako ni Ate Shea kasi may magpapapicture daw. Simula pala pagpunta ko sa bahay ni Lola, araw-araw na ako may bisita dito. Nagtataka nga si Lola bakit daw araw-araw may bisita ako. Di rin kasi alam ni Lola na TikToker ako. Pagkatapos ko nga magpa-picture, binalikan ko na ulit to. Naabutan ko din yung ate ko, nagsi-second coating na pala siya. Ito pala yung itsura ko ngayon. Kaya sa mga nagpa-picture, pagpasensyahan nyo na yung mukha ko dyan. Tsaka sobrang pawis din ako. Nang matapos na nga kami sa pagpipintura, nagumpisa na rin kami maglinis ng mga kalat. Sinabay ko na din tong mga karton. Kasi lilinisin ko pa yung mga naiwan na pintura. Nahihirapan pa nga ako magtanggal ng pintura dyan. Kasi wala kaming nabiling thinner. Yun kasi yung pantanggal namin sa mga nadikit na pintura sa mga tiles. At saka pangit din kasi tignan kapag hindi natanggal yung mga pintura sa tiles. Nang matapos na nga kami maglinis dito, pinasok na namin isa-isa yung mga gamit sa kwarto. Inuna na nga namin tong kama. Kasi medyo mahirap ipasok to. Binilhan na din namin siya ng kurtina. Kasi gusto daw niya ng kulay pink na kurtina. Sana magustuhan ni Lola yung ginawa namin. Kasi kung hindi, i-reverse ko na lang tong video na to. Para bumalik yung kulay green na pintura. Charot! Ayaw pala ni Lola na nagpo-foam. Mas gusto daw niya yung banig. Kasi naiinitan daw siya. Sa mga oras nga na yun, sobrang sakit ng likod ko. At eto na yung resulta. At yung reaksyon ni Lola pag uwi niya. Anong mahambal mo la? Salamat. Very good ang ina. Na, yun ko.